ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Naaalala mo ba ang first love mo? Ang unang taong nagbigay ng kakaibang dahilan sa mga ngiti mo. Pero siya rin ang unang tao na bibigo sa'yo. Ikaw, kabarangay, sino nga ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dave, 35 years old na sa kasalukuyan. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang tungkol sa first love ko taong 2000 nang makilala ko po siya. Saktong bagong taon, January 1, 2000, 10 taong gulang lamang ako noon. Sa tulong ng luma naming telepono ay narinig ko ang boses ng unang babaeng nagpatibok ng puso ko. Siya si Jamie. Magkaedad kami at hindi ko makakalimutan kung paanong nag-cruise ang aming mga landas sa mga unang segundo ng taong 2000. Natatandaan ko pa, Papa Dudut, nasa sala ako noon at nakaharap sa bintana namin. Pinapanood ko ang fireworks bilang pagsalubong sa bagong taon noong 2000. Ang saya, ang ingay at parang handa na ang lahat na magpaalam sa 90s. Halos lahat ay puno ng pag-asa sa pagdating ng bagong millennium. Habang ako naman, wala namang inaasahan. Masaya lamang ako dahil bagong taon na at may mga regalo at handa. Ang hindi ko po alam ay may regalo ang Diyos para sa akin noong mga oras na yon. Nagsimula kong salubungin ang regalong yon nang mag-ring ang aming telepono, Papa Dudut. Happy New Year! Yay! Oh, Dave, anak. Huwag masyadong magtatatalon. Baka imbis na tumangkad ka mabalian ka ng buto. At saka huwag kang lalabas ng bahay, ha? Baka maputukan ka. Opo, Nay. Dito lang po ako sa bintana manonood ng fireworks. Nay, ang gaganda po ng fireworks, no? Sana po sa birthday ko, magpa-fireworks tayo. Pag yumaman na tayo, anak, kahit hindi mo birthday, magpapa-fireworks tayo. Promise mo yan, Nay, ah? Oo naman. Kaya mag-aaral kang mabuti at huwag munang mag-girlfriend para di makasira sa pag-aaral mo. Promise ko po yan, Nay. Hindi po ako mag-girlfriend hanggat hindi tayo yumayaman. Promise mo yan, anak, ha? Opo, Nay. Para po sa fireworks. O siya, maiwan muna kita riyan, ha? Aayusin ko lang yung mga pinagkainan natin sa kusina. Dave, Pa? huwag kang lalabas, ha? Dito ka lang. Bantayan mo rin ang telepono. Baka may tumawag. Opo, Nay. Happy New Year 2000! Happy New Year! May tumatawag sa telepono? Hello? Happy New Year! Sino po ito? Hello? Magsalita po kayo. Kung hindi ka magsasalita, ibababa ko na to. Huwag kang nanloloko ha. Bagong taon ngayon. Dapat magbago ka na. Hello? Natakot ba kita? Sorry, hindi naman ako galit eh. Magsalita ka lang kasi. Ano bang pangalan mo? Jamie. Hi, Jamie. Happy New Year. Huwag ka na umiyak ha. Huwag ka rin malungkot. Sabi ni nanay kapag sinasalubong daw natin ng bagong taon, dapat masaya. Para buong taon masaya. Di ba? Iniwan na ako ng mama ko. Iniwan? Baka babalik din yun. Baka bumili lang ng soft drink sa tindahan. Iniwan na ako ni mama kay papa.
yan, Jamie. Ang nanay ko, love na love ako nun. Lahat ng nanay, love nila ang mga anak nila. Love ka ng mama mo. Babalik din yung bukas. Kinuha niya na lahat ng damit niya eh. Pati pictures niya. Para hindi ko na raw siya maalala. Ayaw na talaga sa akin ni Mama. Gusto mo pang kausapin ng nanay ko? Baka kilala niya mama mo. Tutulungan ka naming hanapin siya. Teka lang nga, tawagin ko na si nanay. Huwag mo muna itong ibababa para... Huwag na! Baka mas lalong di bumalik si Mama. Sabi niya kasi kay Papa, huwag na namin siyang hahanapin. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin eh. Di ko alam paano ka tutulungan. Ayaw mo namang kausapin ng nanay ko. Ikaw lang ang gusto kong kausap ngayon. Kasi natatakot ako sa fireworks eh. Ha? Bakit ka naman matatakot sa fireworks? Ang ganda kaya. Paborito ko yung fireworks. Pag yumaman na ako, magpapa-fireworks ako araw-araw. Takot kasi ako sa ingay. Ayoko nang maingay. Asan ba papa mo? Magpasama ka muna sa kanya para hindi ka matakot sa fireworks. Umalis siya eh. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Sabi niya, iinom lang daw siya kasama yung mga kaibigan niya. Bukas na lang daw siya uuwi. Ganun ba? Sige. Di mag-usap na lang tayo para hindi ka na maingayan sa fireworks. Okay lang ba? Di ba paborito mo ang fireworks? Ayos lang. Meron pa namang fireworks next year eh. Ako nga pala si Dave. Hi, Dave. Salamat sa pagsagot mo sa tawag ko, ha? Kahit hindi mo ko kakilala. Okay lang yun. Ginawa ang telepono para sagutin. Happy New Year, Jamie. Happy New Year din. Papadudot ang dami kong kinuwento kay Jamie para hindi niya mapansin ang ingay ng fireworks. Kahit sa totoo lang ay gusto ko pang tumambay sa bintana para panoorin ang mga makukulay na fireworks. Kaya lang kailangan ako ni Jamie. Hindi ko siya pwedeng babaan ng telepono. Kawawa naman siya. Kaya hanggat hindi nauubos sa mga tunog ng paputok sa paligid ni Jamie ay hindi ko binaba ang telepono. At buti na lang at ginawa ko yun, papadudot, kasi yun na ang simula ng friendship naming dalawa. Marami na kaming alam tungkol sa isa't isa, mula sa mga paboritong pagkain hanggang sa paborito naming palabas sa TV. Mula nung nakausap ko si Jamie, ang saya ko na palagi. Pagkatapos ng eskwela, umuuwi ako kaagad. Hinihintay ko ang tawag niya. Siya palagi ang tumatawag kasi hindi niya alam ang telephone number nila. Nung unang beses kaming nagkausap ay sinabi niya na nagdaya lamang siya ng kung ano-anong numero at nasaktuhang telephone number namin ang natawagan niya. Siguro nga papadudot gumawa ng paraan si Lord para matawagan ni Jamie ang telepono ko. Kasi siguro, alam ni Lord na kailangan ni Jamie ng makakasama at magtatanggal ng lungkot niya. At ako yon. Alam kong ako yon. Ang tagal namang tumawag ni Jamie. Nagmadali pa man din ako umuwi. Sana pala nakipaglaro muna ako ng Texas Hold'em sa mga kaklase ko. Abang ka na naman sa telepono, Dave. Ginulat niyo naman po ako. Nagulat ba kita? Ay, pasensya na. Nakatuto ka kasi sa telepono natin. Hindi mo na tuloy napansin na nakalapit na ako sa'yo. At bakit hindi ka pa rin nagpapalit ng pambahay, ha? Hubarin mo na yung uniform mo para malabhan ko na mamaya. Mamaya na lang po, Nay. May hinihintay lang po ako. Inaabangan mo na naman ba? Yung tawag ni Jamie? Nay! Hindi Hindi raw, namumula na yung tenga mo. Kilala kita. Kapag namumula yung tenga mo, alam kong nagsisinungaling ka. Kasi hindi pa po tumatawag si Jamie. Sabi naman niya, tatawag agad siya pagka uwi niya galing school.
Dapat kanina pa kami magkausap sa telepono. May gusto pa naman akong ikwento sa kanya. Baka naman na-late lang ng uwi galing school. O kaya gumawa muna ng assignment bago ka tawagan. Tatawag din yun. Halika muna sa kusina. Samahan mo akong gumawa ng merienda habang naghihintay sa tawag ni Jamie. Ayoko na, dito muna ako. Baka hindi natin marinig sa kusina pag nagring yung telepono. Eh bakit kasi hindi mo na lang kinuha yung number ni Jamie para ikaw na lang ang tumawag sa kanya? Hindi po kasi niya alam yung telephone number nila eh. Ah, oo nga pala. Sigurado ka bang ayaw mong samahan ako sa kusina para sa merienda mo? May tinapay na putok doon at ipagtitimpla pa kita ng orange juice. Di na lang po ko kakain. Wala po akong gana. Ay naku. Nakwento ko na ba sa'yo kung paano kami nagkakilala ng tatay mo? Hindi pa po. Paano po ba? Tinatawagan ko noon ng ex-boyfriend ko para makipagbalikan. Kaso namali ako ng dial ng number. Ang natawagan ko, telephone number ng tatay mo. Ayun. Unang hello pa lang niya, alam kong siya na. Mula nun, hindi ko na naisip makipagbalikan sa ex ko. Kasi lahat ng atensyon ko, nakuha na ng tatay mo. Kaya malaking parte talaga ng buhay namin ng tatay mo ang telepono. Kaya kahit sabihin na uso naman ng mga cellphone ngayong 2000 sa telepono pa rin ako. Tingnan mo nga dahil din sa telepono, nakilala mo ang crush mong si Jamie. Binata na ang anak ko. No, hindi ko po crush si Jamie. Friend ko lang po siya. Sus, maniniwala na sana ako kung hindi lang biglang namula yung tenga mo sige na po ha. Iiwan ko na po kayo para mabantayan niyo ang tawag ni Jamie. Mahal na Prinsipe Dave. Hello? Jamie? Hello? Ikaw na ba yan? Bakit ngayon ka lang tumawag? Okay ka lang ba? Nasaan ka? Hello, Dave. Akala ko talaga di ka natatawag. Inintay mo ba ang tawag ko? Sorry tinulungan ko kasi si Papa na ligpitin yung mga bote ng alak niya. Tapos, kumain kami ng scramble ng maraming gatas. Dave, masaya na ulit si Papa. Ay, buti na lang masaya na ulit ang papa mo, no? Ibig sabihin lang yan, masaya ka na rin. At masaya na rin ako. Oo nga Sana tuloy-tuloy ng masaya si Papa. Sana hindi niya na maalala si Mama. Para hindi na siya ulit uminom ng alak. Para kakain na lang kami palagi ng scramble. Ikaw ba? Ayaw mo na bang maalala ang mama mo? Kasi pag naaalala ko siya, masakit. Kasi iniwan niya kami ni Papa Pag naaalala ko siya, gusto kong magalit, pero mas nalulungkot ako kaysa galit. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Dave, mabait bang nanay mo sa'yo? Ay, oo naman. Siya ang best nanay sa mundo. Lagi niya akong inaalagaan. Lagi ginagawa ng merienda. Lagi niya ako niyayakap. Tapos lagi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Si Mama, binilhan niya ako ng scramble bago siya umalis. Pinadamihan niya pa yung gatas doon sa nagbibenta kasi alam ni Mama na paborito ko yung scramble na maraming gatas sa ibabaw. Tapos, inatid niya na ako sa bahay. Kinuha niya na yung mga damit niya. Tapos umalis na siya. Wala na kaming nagawa ni Papa. Hayaan mo, pag nagkita tayo, ililibre kita ng scramble na maraming gatas. Talaga? Pero baka pagkatapos naman, iwan mo rin ako na parang si Mama. Bakit naman kita iiwan? Kasi lahat naman, iniiwan ako Iiwan mo rin ba ako, Dave? Hindi ko alam kung ano ang isasagot kay Jamie ng mga oras na yon. Wala naman akong balak iwanan siya kung sakali. Pero dahil nga sa trauma na naranasan niya sa pag-abandona sa kanya ng mama niya, parang hirap na siyang maniwala na hindi lahat ay iiwanan siya. Kaya naman sinabi ko na lamang sa kanya na hanggat may nagbebenta ng scramble sa kanto, ay hindi ako mawawala.
Doon na siya tumawa, Papa Dudut. Pagkatapos nga ng tawag namin yon ay bigla akong lumapit sa altar para magdasal. Palagi naman akong nagdarasal. Walang ibang laman ang dasal ko noon kay Lord, kundi sana'y bulungan niya si nanay na bilhan ako ng bagong bike. Ilang buwan ko na yung pinagdarasal. Pero noong mga oras na yon na nagdasal ako ay hindi na tungkol sa bike kundi para kay Jamie na. Nagdasal ako sa Diyos na sana ay hindi mawala ang mga nagbebenta ng scramble sa kanto. Para matupad ko ang pangako ko kay Jamie na hindi ako mawawala. Sumunod kong dasal ay sana ay maging masaya na ulit si Jamie kahit wala na ang mama niya. Nalaman ko kay Jamie na sumama pala sa ibang lalaki ang mama niya. Hindi na raw niya ito makayana ng pagiging lasenggero ng papa ni Jamie. Sabi pa ni Jamie ay binubugbog ng papa niya ang mama niya sa tuwing nalalasing ito. Kaya sa murang edad ay naintindihan na kahit papaano ni Jamie ang dahilan kung bakit lumayas ang mama niya. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi siya isinama ng mama niya. Bakit iniwan na lamang siya sa poder ng kanyang papa? Kaya ba talaga ng isang ina ang iwan ng kanyang anak ng ganon-ganon na lamang, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, minsan sinabi ko na kay Jamie na gusto ko siyang dalawin sa bahay nila. Dadalhin ko siya sa tindahan ng scramble na maraming gatas. Pero tumanggi siya. Hindi niya binigay ang address niya at ang sabi niya ay ayaw daw ng papa niya na may dumadalaw sa bahay nila. Nalungkot naman ako, Papa Dudut, kasi gusto ko talaga siyang makita at parang hindi na ako kontento noon na sa telepono lamang kami nakakapag-usap. Gusto ko nang makita ang mukha niya. Yun nga lang, kailangan kong irespeto ang kagustuhan niya. Hindi ko siya pwedeng dalawin sa bahay nila at hindi ko siya pwedeng makita. Sa pagdaan ng mga araw ay patuloy ang naging usapan namin sa telepono. Hindi naman ako pinigilan ni nanay na makausap si Jamie at natutuwa nga siya dahil umuwi na ako ng mas maaga sa bahay. At dahil yon kay Jamie. Para makausap ko siya, at isang Biyernes nga ng hapon ay tumawag si Jamie sa akin. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Iniisip kong baka tungkol na naman yon sa kanyang mama, pero tungkol pala sa ibang bagay, Papa Dudut. Hello, Jamie? Alam mo agad na akong tumatawag? Oo naman. Ikaw lang naman ang tumatawag sa gantong oras eh. Mukhang malungkot ka. May problema ba? Hindi kasi ako pinayagan ni Papa na sumama sa field trip sa Baguio. Ako lang yung hindi pupunta sa klase namin. Bigla kasing ginawi ni Papa yung binayaran ni Mama para sa field trip na yun eh. Kailangan daw kasi ni Papa ng pambili ng ireregalo niyang alak sa kaibigan niya. Grabe naman ang papa mo. Mas inuuna pa yung alak kaysa sa'yo. Birthday daw kasi ng kaibigan niya. Minsan lang daw yung kaya kailangan nilang i-celebrate. Minsan lang din naman ang field trip eh, di ba? Ay, wala na akong magagawa. Tinanggal na ako sa listahan ng teacher ko eh. Ay, sayang naman. Ang ganda pa naman sa Baguio. Nakapunta ka na ba sa Baguio? Oo, taga Baguio yung tatay ko eh. May bahay dun yung lolo at lola ko. Tuwing bakasyon sa eskwela, nahatid ako ron ni nanay. Wow! Ang swerte mo naman pala. Totoo ba para ka raw nasa Amerika dahil sa lamig? Oo, lalo na kapag madaling araw ng February, para ka nasa loob ng freezer. Yung mga halaman nga ng lolo at lola ko, madalas nagyayelo. Ang galing! Dave, baka naman pwede mo kong kwentuhan tungkol sa Baguio para kunwari nakapunta
na rin ako ron. Oy, pwede. Alam mo ba, tuwing linggo nasa Camp John Hay kami lagi ng lolo at lola ko. Maamoy mo rin yung pine tree kapag katatapos lang ng ulan. Sobrang bango. Tapos, lagi makakapal yung jacket yung suot ko. Sa gabi naman, kailangan kong magmedyas kung ayaw kong sipunin kinabukasan. Sa umaga naman, nagtitimpla ng baterol at naghahain si Lola ng lengua de gato para sa almusal namin. Ang saya naman! Nakakaingit! Palagi nga lang makulimlim at mahamog tuwing hapon. Kaya hindi kami nakakapagpatuyo ng damit. Minsan nga, inaamag na rin ng bahay dahil sa sobrang lamig eh. Pero alam mo ba, okay lang sa akin yun kasi ang ganda tingnan ng paligid kapag makulimlim tapos makapal yung fog. Yung bahay namin nakaharap sa bundok na maraming sunflower. Ang ganda kapag dinadaanan ng fog yung bundok na yun tuwing umaga at hapon. Grabe, para ka nasa langit. Paborito kong bulaklak yung sunflower. Marami akong drawing ng sunflower sa kwarto ko. Talaga? Parehas kayo ni nanay. Kaya tuwing bumabalik ako rito sa Maynila, lagi ko siya dinadala ng sunflower mula sa Baguio. Hayaan mo sa susunod kapag pwede na kitang dalawin, dadalan din kita ng sunflower. Marami, tapos yung malalaki. Para hindi na lang puro drawing yung nakakita mo. Promise mo yan, ah. Tsaka, meron bang scramble sa Baguio? Scramble? Di pa ako nakakita na nabebenta nun eh. Malamig kasi. Kaya yung mga bentang pagkain dun puro maiinit. Alam mo, masarap ang sabaw ng pinikpikan dun. Parang tinola yun eh, pero mas malasa yung manok. Ay, gusto ko rin yan. Paborito kong manok. Sana makatikim din ako niyan. Tsaka sana matikman mo rin yung ube jam na gawa ng mga madre sa Baguio. Marami ring gatas yun. Pinapalaman ni Lolo yan sa pandesal eh. Pero alam mo, para sa akin, mas masarap kung papapakin mo lang. Gusto ko magdasal mamayang gabi bago ako matulog. Ipagdarasal ko na sana, dalhin ako ni Papa sa Baguio. Kahit isang araw lang, kahit makatikim lang ako ng sabaw ng pinikpikan, makatikim kahit isang kutsara ng ubi jam. Tapos, makapag-uwi ako ng isang sunflower, ayos na ako. Masaya na ako. Tsaka wag mo kakalimutan yung baterol at lengua de gato ha. Ay, oo nga pala. Tsaka, Papa, Jamie! Sino kausap mo riyan? wala po, Papa. Nilalaro ko lang po yung telepono. Sinungaling. Manang-mana ka sa mama mo. Dapat nagsama na lang kayo eh. Parehas kayong sakit ng ulo ko. Jamie, ano nangyayari dyan? Jamie! Papa! Sorry na po! Sorry! Bakit kasi hindi ka na kinuha ng mama mo para hindi na kita kailangan asikasuhin? Isa ka pang problema ko rito sa bahay. Ha? Ha? Bihirang buhay to. Paano kaya kung punuin ko ng pasa at tuguyang katawan mo, ha? Tama! Saka kitang pipicturan at ipapadala ko sa magaling mong mama para balikan ka niya rito. Jamie! Hello? Hello? Sino to? Hello po. Huwag na huwag ka nang tatawag ulit dito, ha? Subukan mo lang. Makakatikim ka rin sa akin. Naintindihan mo? Hindi na bago sa akin na binububog nga si Jamie ng kanyang papa. Nagkukwento na niya sa akin noon pa man na nangyayari yon. Mula nang umalis ang mama niya, si Jamie na ang pumalit na binubugbog ng papa niya tuwing nakakainom ito. At walang laban si Jamie, Papa Dudut. Paano ba magkakaroon ng laban ang 10 taong gulang na bata sa isang matandang lalaki? Pero hindi ko naisip na maririnig ko kung paanong walang awang sinaktan si Jamie ng kanyang sariling ama. Hindi ko rin matanggap ang narinig ko. Anong klaseng ama ang kayang saktan ng sarili nitong anak? Lumipas ang ilang linggo, hindi na muling tumawag pa si Jamie. Kinakabahan na ako noon, Papa Dudut, at hindi na nga ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko sa kakaisip tungkol sa kaibigan ko. Napansin na yon ni nanay, kaya naman nakwento ko rin sa kanya ang lahat. Naawa si nanay pero wala rin siyang magawa at hindi namin alam ang telephone number at address ni Jamie. Paano namin siya matutulungan?
Pero kahit na ganon pa man ay gabi-gabi naming sabay na ipinagdarasal ni nanay ang kaligtasan ni Jamie. Doon lamang ako napapanatag. Dahil ang sabi ni nanay, kapag pinagdasal mo ang isang tao, magpapadala ang Diyos ng mga anghel para protektahan ito. Kaya naman dinamihan ko pa nga ang pagdarasal ko, Papa Dudut, para marami ring anghel ang ipadala ni Lord para kay Jamie. Sana umabot ng 100 anghel ang ipadala niya para wala nang laban pa ang papa ni Jamie. Wala akong ibang hiling noon kundi ang mailigtas ang kaibigan ko sa kamay ng mapang-abuso niyang tatay, Papa Dudut. Lord, sana po tumawag na si Jamie. Lord, patawagin niyo na po siya. Anak? Okay ka lang? Opo. Hindi mapakali ang paa mo, kakaikot dyan sa telepono. Iwan mo muna yan. Maririnig mo rin naman ang tawag ni Jamie kahit hindi ka nakadikit dyan. Ayoko po umalis dito. Uwi lang po ako rito. Anak? Nay, kailangan ko pong hintayin ng tawag ni Jamie. Anak, ilang linggo na rin kasing hindi tumatawag si Jamie. Ayokong malungkot ka sa sasabihin ko, pero baka ayaw na niyang makausap ka. Hindi po. Gustong-gusto kaya ni Jamie na tumatawag sa akin. Kasi ako lang kaibigan niya eh. Ako lang nakakaintindi sa kanya. Kaya imposible hindi siya tatawag ulit. Hindi niya ako matitiis. O sige. Baka nga tama ka. Ganito na lang. Maghahanda ako ng merienda mo habang naghihintay ka rin sa tawag ni Jamie. Nagpadala ang lola mo ng lengua de gato at batirol. Ihanda ko lang ha. Kung may kailangan ka, nasa kusina lang ako. Magpapakulo lang ako ng tubig para sa batirol mo. Salamat po, Nay. Walang anuman, anak. Ay, Lord, last na po. Please. Patawagan niyo na po si Jamie. Kahit wag niyo na po ako bigyan ng bike, basta tumawag lang ang kaibigan ko, please. Hello, Jamie? Alam mo na agad natatawag ako Nakabantay ka ba sa telepono niyo? Hindi mapadaan lang ako sa sala. Sakto, nag-ring, tapos ikaw pala. Buti naman at nasagot mo agad ang tawag ko. Pasensya ka na pala kung hindi na ako ulit nakatawag. Naputol tuloy yung usapan natin sa Baguio. Jamie, ayos ka na ba? Sinasaktan ka pa rin ba ng papa mo? Ituloy mo na yung kwento mo tungkol sa Baguio. Saan ba naputol yung usapan natin? Jamie, tinatanong kita, okay ka lang ba? Ayun, lengua de gato at baterol. Buti naaalala ko pa. Dapat ko matikman yan kapag nakapunta ako sa Baguio, Oo, lengua de gato at baterol. Alam mo, nasa kusina si nanay ngayon. Nagpadala kasi si Lola ng lengua de gato at baterol. Ginagawa niya nga ako ng merienda ngayon eh. Ay, nakakaingit ka naman. Damihan mo ang kain, Para kunwari, pati ako nakikikain na rin. Damihan mo lalo yung higop sa baterol. Oo naman, para sa'yo. Kung yan yung magpapasaya sa'yo eh. Dave, Bakit? Ano yon? pag malaki na tayo, pwede mo bang i-promise sa akin na pupunta tayo ng Baguio? Oo naman, mag-iipon ako ngayon pa lang. Hindi ko gagastusin yung baon ko sa school para may maipon akong pamasahe natin papunta sa Baguio. Ako rin, mag-iipon ako para makabili ako ng strawberries, tapos ubi jam, tapos gusto ko nung bonnet na merong nakasulat na I love Baguio. Nakita ko kasi sa mga kaklase ko na galing field trip. Lahat sila may bonnet. Nakakaingit. Bibilang kita ng bonnet pati t-shirt mula sa Baguio. Mga kaklase mo naman na maiinggit sa'yo kapag nakita nila yon sa susunod. Dalhin mo rin ako sa bundok na maraming sunflower, Gusto kong makita yung fog. Gusto kong maranasan yung lamig. Gusto kong makatakas dito sa bahay. Jamie, Basta, kapag kaya ko na, kapag niligtas
Pinapalis na ako ni Lord dito sa bahay. Pupunta tayo ng Baguio, ha? Ipapasyal mo ko ron. Mag-promise ka. Oo naman, tutuparin ko yan. Tsaka huwag ko mag-alala, idadagdag ko sa prayers ko na iligtas ka ng maaga ni Lord dyan para maging masaya ka na. Kasi hindi maganda sa bata yung palagi malungkot eh. Kung hindi maganda sa bata ang maging malungkot, bakit hinahayaan ako ng Diyos na ganito? Joke lang. Baka magtampo si Lord kapag narinig niya tayo. Baka hindi niya natuparin ang mga hiling ko. Dave, ibababa ko muna tong tawag, ha? Kailangan ko na maglinis ng bahay bago dumating si Papa eh. O sige, tatawag ka ba ulit? Oo naman. Bye, Dave. Bye, Jamie. Hintayin ko tawag mo, ha? Nagsinungaling si Jamie Papadudut. Hindi na siya ulit tumawag pa. Yun na pala ang huling tawag niya sa akin. Hinintay ko pa rin ang tawag niya ng halos 2 taon bago ko na-realize na baka hindi na ulit mag-ring ang telepono namin tuwing hapon. Hindi na ulit tatawag si Jamie. Wala na rin naman akong magawa para hanapin siya hanggang sa huli ay sinekreto ni Jamie ang address niya at pati na rin siguro ang kanilang telephone number. Napansin ni nanay ang kalungkutan sa mukha ko at alam niyang nawala na ang kaibigan ko. Pero hindi ibig sabihin noon, Papa Dudut, ay hindi ko natutuparin ang pangako ko kay Jamie na mag-iipon ako para kapag malaki na kami pareho, kapag niligtas na siya ng Diyos sa kamay ng Papa niya ay makakapunta na kami ng Baguio na magkasama. Nabusog ang alkansya ko, 2 pa nga yun. Sabi ni nanay ay sapat na yon para pamasahe papunta ng Baguio at makabibili pa raw ako ng mga pasalubong. Pero malungkot akong tinignan ang alkansya ko. Kahit sapat na ang laman noon ay wala naman ang makakasama ko papunta ng Baguio. At sa unang beses ay napaiyak ako. Niyakap ako ni nanay at sinabing masakit daw talaga ang pagtatapos ng first love natin. Kasi yon ang una. Kaya baguhan at hindi pa natin alam kung paano sasaluhin ang sakit na ating mararamdaman. Para kang malulunod sa kirot. At hindi ko na kinontra si nanay sa mga sinabi niya. Kasi totoo naman. Nasaktan ako sa pagkawala ni Jamie. Sa pagkawala ng aking first love. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas ang panahon, Papa Dudut. Naging kabilang na ako sa mga 30. Marami nang nangyari at nagbago sa akin at isa na nga akong IT specialist sa isang malaking kumpanya. Marami na akong nakilala. Kaya mabilis ko lang na isantabi ang panandalian na alaala ni Jamie. Naalala ko nung tinanggap kong hindi na ulit tatawag si Jamie sa akin, sinubukan ko na siyang kalimutan. Hindi na ako nagmamadaling umuwi galing ng school para lamang abangan ang tawag niya. Tumambay muna ako sa bahay ng mga kaklase ko para makaiwas sa aming telepono. Pinapagod ko ang sarili ko sa paglalaro ng luksong baka, X, Holland, Pogs at Brick Game. Nakatulong naman yon para mawala na sa isipan ko si Jamie. Hanggang sa nagbinata na nga ako at hindi na sumaglit sa isipan ko si Jamie. Hanggang isang araw, para kang niloloko ng tadhana. Yung isang taong binaon mo na sa limot ay biglang hinukay at binalik sa aking harapan. Isang normal na Biyernes lamang yon, Papa Dudut, sa aking alaala. Nakikipagkwentuhan ako sa kaibigan at katrabaho kong si Buboy. Sa usapang yon ay hindi sinasadya ay biglang manunumbalik ako sa aking nakaraan.
Ano tinatawanan mo dyan? Eto, may pinapanood lang akong short video dito sa social media. Tungkol na naman ba yan sa kabastusan? Ikaw talaga, Buboy. Hindi ka na nagbago. Grabe ka naman. Ganyan na ba talaga tingin mo sa akin? Puro pang bastos na content? Wholesome tong pinapanood ko ngayon, oh. Tungkol saan ba? Yung memories ng mga batang 90s. Oh, uy, ayos yan ah. Sabi sa'yo eh. Alam mo, Dave, nakakatuwa lang balikan tong mga alaala noong 90s, no? Nakakamiss maglaro ng text. Yung tipong dadayo pa ako sa kabilang kanto para makipaglaban. Tapos kapag late kang uuwi sa kakalaro mo ng text, sasabihin sa'yo ng nanay mo, ipapakain ko sa'yo yung text mo! Sa iba yung mga paputok nun eh, no? Tuwing Pasko naalala mo pa yung Watusi? Oo. Yung kinikiskis sa pader. O kaya sa sahig. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagputok. Oo. Minsan pa, ibabato mo sa kalaro mo yung Watusi eh, di ba? Alam mo, nakakamiss din yung mga anime sa hapon, no? Inaabangan natin palagi yun. Kaso minsan, alam mo na, kontrabida ang tatay mo. Gusto ba naman ilipat sa basketball? Kakainis. Meron pa yung isang show sa TV na pinapanood ng mga nanay natin tuwing Sabado ng umaga. Oo. Lagi kong inaabutan yung pagkagising ko eh. Ang iconic lang. Yung song hits noon, naalala mo pa? Paano ko namang di makakalimutan yun? Doon ako natutong maggitara. Saka makakahanap ka rin ng textmate doon. Oo pala. Nakasulat yung cellphone number ng mga naghahanap ng textmate sa last page ng song hits. Alam mo nakakatawa dyan? Doon ko nakilala yung first girlfriend ko noong 12 years old ako. Aga mo naman nagka-girlfriend. 12 years old ka lang talaga nun? Nagpanggap pa nga akong 15 years old eh. Madali lang naman magpanggap noon kasi sa text na kami nagkakausap. Nagsinungaling pa nga ako dati eh. Alam mo ba sabi ko, anak ako ng mayaman at sa private school ako nag-aaral. Pati itsura ko pineke ko rin. Di pa naman uso yung social media noon. Kaya hindi nalaman ng first girlfriend ko na iyon ang totoo. Di man lang kayo nagkita kahit minsan. Di. Di na-booking ako niyan sa pagsisinungaling ko. Nung namimilit na siyang makipagkita sa akin, di ko na siya na-replyan. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na lang yung SIM. At bumili ako ng bago para tigilan niya na ako. Ay nako, kumusta na kaya siya? Oo nga. Kumusta na kaya siya? Teka, parang hindi na yung first girlfriend ko yung pinag-uusapan natin dito ah. Parang may iba kang naalala? Uy, sino yan? May nakaka-textmate ka rin ba noon? Nagpanggap ka rin bang mayaman? Hindi ah. Pero sa telepono ko nakilala yung first love ko. Ano? Naging girlfriend mo ba? Hindi naman lahat ng first love natin nagiging karelasyon natin, di ba? Na-friendzone ka ba? Pwede. Hindi ko alam. Basta isang araw, di na lang siya tumawag ulit sa akin eh. Alam mo, palagi kong inaabangan ng tawag niya tuwing uwian sa klase. Mas gusto ko ngang umuwi agad kaysa makipaglaro sa mga kaklase ko nun eh. Kasi gusto ko siya makausap. Masaya niya kausap kahit na malungkot ang buhay niya. Kumusta na kaya siya? Alam mo, ngayon lang kita narinig na nagkwento sa babae. Ibang impact ng babae na yan sa'yo. Bakit di mo siya hanapin ngayon? I-check mo yung social media niya. O kaya yung ibang mga accounts niya. Alam mo Dave, pare, sa teknolohiya natin ngayon, hindi imposibleng mahanap mo ang first love mo. Napaisip ako sa sinabi ni Buboy Papadudut. Oo nga naman, ang dami ng paraan para mahanap mo ang isang taong matagal nang nawala sa'yo. Mamimili ka lamang kung anong social media ang gagamitin mo at nabigyan ako ng pag-asa. Siguro i-sign yon upang mabigyan ng paraan para hanapin ko na si Jamie. Baka ito na ang kadugtong ng unfinished business naming dalawa. Naiwan ako sa ere noon at ngayon na naaalala ko ang past namin ni Jamie. Bigla ko na-realize na mananabik ka pala talaga sa isang taong hindi ka binigyan ng closure sa pang-iiwan niya sa iyo sa ere. Kaya naman wala na akong sinayang na oras, Papadudut. Hinanap ko po si Jamie sa Facebook at tiwala lang at pananalig ang meron ako.
Alam kong maraming Jamie sa mundo, nahirapan ako nung una pero natandaan ko naman ang buong pangalan niya. Natatandaan ko rin kung paano niya i-describe ang itsura niya. Meron siyang maliit na nunal sa kanyang baba, may dimple sa kaliwang pisngi, bilugan ang kanyang mga mata at manipis ang kanyang labi. Kulot din ang kanyang buhok. Bata pa lamang ako ay nai-imagine ko na nga ang itsura niya. Lalo na kapag magkausap kami sa telepono. Paano na lamang kapag pinayagan ng tadhana ngayon na mahanap ko siya? Hindi na lang boses ang maririnig ko sa kanya. Makikita ko na siya. At pinagbigyan naman ni Lord, nahanap ko na ang Facebook ni Jamie. At ang pinaka-importante sa lahat, naalala pa niya ako at handa siyang makipagkita sa akin, Papa Dudut. Bakit naman naisipan mong dito sa park makipagkita sa akin? Kasi balita ko, marami raw nagbebenta ng scramble dito eh. Sana makahanap tayo kahit umaga pa. Di ba paborito mo yun? Scramble na maraming gatas? Dati. Ah, ayaw mo na ngayon? Akala ko forever favorite mo na yung scramble. Di ba yun ang kinakain nyo madalas? Huwag na natin pag-usapan yan, Dave. Bata pa ako noon eh. 30 na ako ngayon. Marami nang nagbago. Yung mga paborito ko noon, kinalimutan ko na ngayon. Hindi na ako yung batang Jamie na sabik sa scramble. Ah, sorry. Akala ko kasi... Sorry, parang ang sama yata ng pagkakasabi ko. Ah, hindi. Okay lang yun. Ano ka ba? Tama ka naman eh. 30 na tayo. Marami na talagang nagbago sa atin. Ayaw na nga natin na masyadong matamis na pagkain, di ba? Ikaw ba? Ano nang nagbago sa'yo? Marami. Okay. Hindi ko rin naman malalaman kung anong nagbago sa'yo eh. Saglit lang naman tayo nagkakilala nun. Tapos, sa telepono lang tayo nakakapag-usap. Buti ngayon may social media na, no? Pwede na tayong mag-usap at magkita palagi. Hindi ako sigurado dyan eh. Sorry. Siyempre, busy ka na rin pala, no? Adulting. Dave? Bakit? Bakit hinanap mo pa ako? Masama ba? Wala lang. Ilang dekada na rin kasi nung huli tayo nagkausap. Tsaka diba, dapat wala lang yun. Mga bata pa tayo nun eh. Akala ko nga nakalimutan mo na ako. Ikaw ba? Nakalimutan mo ako? Umuwi ka pa rin ba ng Baguio? Hindi na eh. Binenta na kasi yung bahay ng lolo at lola ko ron nung namatay sila. Ganun ba? Sorry Hindi, okay lang yan. Matagal na rin naman nung namatay sina lolo at lola. Parang 1 taon pagkatapos mo akong i-ghost. Masama ba loob mo na hindi na ako tumawag ulit sa'yo? Hindi naman. Nagulat lang siguro. Pero ayaw mo na yun. Bata pa kasi tayo nun eh. Pero sorry pa rin Bakit nga ba hindi ka na tumawag ulit? Kasi... Ay, saglit lang Dave Tumatawag yung boyfriend ko. Sagutin ko lang. Sige lang. Sorry, saglit lang to. Hello, Gerald? Ano yun? Jamie, asan ka? Mag-alas 7 pa lang ng umaga. Bakit umalis ka agad ng bahay? Antito lang sa park. Nag-jogging lang. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam Ang sarap kasi ng tulog mo eh. Umuwi ka na. Ang gulo rito sa bahay Hindi ka man lang naglinis bago ka umalis. Sorry, lilinisan ko na lang yan mamaya pag uwi ko. Kumusta yung hangover mo? Sumasakit pa rin ang ulo ko. Kaya umuwi ka na. Matutulog lang ulit ako pagkagising ko mamaya. Dapat nandito ka na. Dapat nakapagluto at nakapaglinis ka na rin Sige na. Dave? Okay ka na?
Tara sa Baguio. Ha? Sige. Kailan? Ngayon na. Teka, sigurado ka? Oo, sigurado ako. Nagulat ako sa biglang pag-aya ni Jamie na pumunta ng Baguio. Akala ko nung una, nagbibiro lamang siya. Pero nung tinitigan ko ang mga mata niya, nakita ko doon ang kagustuhan niya na makalayo na. Umalis, tumakas, napakalungkot ng mga mata niya. Parang kasing lungkot ng boses niya nung mga bata pa lamang kami tuwing magkausap kami sa telepono. Kaya naman, pumayag ako, Papa Dudut. Wala kaming kahit na anong dala-dala. Sumakay kami ng taxi papunta sa bus terminal, papunta sa Baguio. Wala pa kaming napubuk na hotel. Wala ring mga baon na damit, bahala na. At habang nasa loob kami ng bus ay napatitig ako kay Jamie, Papa Dudut. Nakatanaw siya sa bintana ng bus. Mukhang malalim ang iniisip. Pero bigla akong napangiti, Papa Dudut. Eto na ba ang katuparan ng pangako namin sa isa't isa? Na kapag lumaki na kami, pupunta kami sa Baguio nang kaming dalawa lamang ang magkasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang halos 5 oras ay nakarating na kami ni Jamie sa Baguio ng magkasama. Napabili kami ng makakapal na jacket sa ukay-ukay na kung tawagin ang mga taga Baguio ay wagwagan. Tulad ng pinangako ko sa kanya ay binilhan ko rin siya ng bonnet at t-shirt na merong nakaprint na I Love Baguio. Natatawa na lamang kaming binalikan ng mga usapan o mga bata pa lamang kami. Naganap din kami ng pinipiknikan para mainitan or pinikpikan para mainitan ang sikmura namin, lalo't umuulan pa noon. Pagkatapos ay naghanap din kami ng lengua de gato at baterol bilang panghimagas at habang nagpapahinga, ay napadpad kami sa isang coffee shop at doon tumambay. Sa coffee shop na yon ay nakapag-usap kami tungkol sa nakaraan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung napansin ni Jamie pero biglang umaliwalas ang kanyang mukha. Malayo sa itsura niya nung una kaming nagkita sa parke. Parang bumalik yung masiyahing si Jamie. Nakangiti na at mas bumagay sa mga mata niyang bilugan. Lalo siyang gumanda sa paningin ko, lalo na noong lumapad ang ngiti niya at lumabas ang dimple niya sa kaliwang pisngi. Bigla ko na-imagine kung ano ang itsura niya noong bata pa lamang kami. Nakakatuwa, mas lalong umaliwalas ang mukha niya kapag binabalikan ang mga pangako namin noong bata pa lamang kami, Papa Dudut. Sayang at hindi tayo makakapaglakad-lakad. Bigla kasing bumuhos yung ulan eh. Ayos lang. Perfect nga yung weather eh. Mas lalo tuloy sumarap tong baterol at lengua de gato. Uy, mamaya bago tayo bumalik ng Manila, bili tayo ng ube jam. Yung sinasabi mong gawa ng mga madre. Oo, sige. Kaya lang sayang no, walang sunflowers ngayon. Oo nga eh. Pero may fog. Oo nga eh. Mabuti na lang mayaman sa fog ang Baguio. Di bale, sa susunod na babalik tayo rito, dapat meron ng mga sunflower ha? Ipagpipitas kita. Gusto ko sana yung nakatanim na lang na sunflower para pwedeng alagaan. Kasi kung pipitas lang, mamamatay din yun eh. Di ako sigurado kung kakayaning mabuhay ng sunflower sa Manila. I-check natin sa internet mamaya. Ako nga nabuhay sa Manila kahit bubog sarado ako nun sa papa ko, yung sunflower pa kaya. Hindi pa rin pala tumitigil ang papa mo sa pambubugbog sa'yo? Siguro 13 years old ako nung tumigil siya. O mas magandang sabihin na nung pinatigil siya. Pinatigil? Tinulungan na kasi ako ng matandang kapitbahay namin eh. Alam niya na binubugbog ako ni papa nun. Pero Jamie, pwede ba akong magtanong? Sige lang. Bakit ka nga ba sinasaktan ng papa mo?
Pero kung ayaw mong sagutin, ayos lang Hindi, okay lang. Matagal naman ang tapos yun eh. Bale, binubugbog ako ni Papa para may panakot siya kay Mama. Pinipicturean ni Papa yung mga pasako tapos yun ang pinapadala niya kay Mama. Alam mo na, para bumalik si Mama sa amin. Pero kasi, ayaw naman na talagang bumalik ni Mama. Kaya wala na sa kanya yung binabalita ni Papa na binubugbog niya ako. Sabi ko sa'yo, hindi ako mahal ni Mama eh. I'm sorry, Jamie. Hindi ko alam. So sorry. Hindi naman ikaw yun ang bugbog sa akin eh. Tagal kong tinis yung mga pasa at sugat kay Papa. Kala ko nga nun mapapatay niya na ako eh. Pero alam mo, hindi ako sinukuan ni Lord. Binuhay niya pa rin ako. Nadali lang ng konti yung pag-save niya sa akin, pero okay na rin. Tapos may mga social workers din na tumulong sa akin. Pinag-aral nila ako at hinanapan ng mag-aampon sa akin, pero parang wala namang may gusto eh. Magtataka pa ba ako eh? Sariling magulang ko nga, hindi ako magawang mahalin at piliin. Ibang tao pa kaya. Kung alam ko lang kung saan ka nakatira noon, sana pinuntahan ka namin ni Nanay. Kami na lang sana ang kumuha sa'yo. Kung tumawag ka lang sana ulit noon. Hindi na ako tumawag sa'yo nun kasi pinaputol na ni Papa yung linya namin. Hindi na rin niya ako pinalalabas ng bahay eh. Hindi nga rin niya ako pinag-aral. Kinulong niya na lang ako sa bahay para maglinis ng mga kalat niya lalo kapag lasing siya. Parang impyerno yung buhay ko nun, Dave. Kaya nung nabalitaan kong namatay na siya, para akong nakalaya. Hindi ako nagluksa. Nagdasal pa nga ako at nagpasalamat eh. Sa wakas, tinampot na siya ng impyerno. Doon talaga yung address ng tatay ko eh. Pero... Kumusta ka ngayon? Ayun. Akala ko nakawala na ako sa tatay ko. Anong ibig mo sabihin? Parang nabuhay lang yung katauhan ng tatay ko sa boyfriend kong si Gerald eh. Teka, huwag mo sabihin... Tulad ni Papa, binubugbog din ako ni Gerald. Lasinggero din. Alam mo ba nakakatawa pa doon? Kaedad niya pa si Papa. 50 years old. Teka, bakit hinahayaan mong mangyari ulit yan sa'yo? Hindi ko nga rin alam eh. Pero alam mo, may nabasa kasi ako sa internet. Yung mga napipili raw nating karelasyon, yun yung mga sumasalamin sa unresolved issues natin sa mga magulang natin. Kaya nga may daddy issues, di ba? Kasi doon tayo komportable at nasanay. Doon tayo pamilyar. Kaya kahit alam nating toxic, hindi tayo umaalis. Kaya ba hindi ka makaalis-alis kay Gerald? Uy, tumila na yung ulan, no? Tara na, masarap maglakad-lakad nito. Hanap tayo ng fog. Umiwas na si Jamie sa usapan tungkol sa kanyang mapang-abusong boyfriend na si Gerald. Hindi ko na rin naman binalik pa sa usapan ang tungkol sa buhay niya. Hinayaan ko na lamang siyang mag-enjoy sa lamig ng Baguio. Hinayaan ko siyang ngumiti ng matamis dala ang ubi jam at lengua de gato. Pinainit din ang malamig niyang puso ng kapeng barako habang naglalakad kami sa Camp John Hay. Umalis na rin kami pagkatapos. Pero kita ko sa mukha ni Jamie ang lungkot dahil nabitin siya sa pagtakas niya sa Baguio. Kaya pinangako ko sa kanya anumang oras na gustuhin niyang tumakas, sa susunod ay tawagan niya lamang ako at magbabagyo ulit kaming dalawa. Bumalik ulit ang ngiti niya sa pag-asa na mababalikan niya ang Baguio para makatakas sa malungkot niyang buhay. At nang makabalik na kami sa Metro Manila ay nagbalik na rin kami sa kanya-kanyang buhay at realidad. Ang maganda lang dito ay nagkakausap na ulit kami ni Jamie. Sa isang iglap ay bumalik ang inosenteng pagmamahal ko sa kanya. Para kung bumalik sa pagkabata ng bumalik ang first love ko. Mas lalo na noong nakapag-usap kaming muli sa telepono.
Tuwang-tuwa ako noong nalaman kong meron pa ring telepono si Jamie. Kahit sabihin pang napapaligiran na kami pareho ng makabagong teknolohiya, ay hindi pa rin magawang bitawan ng puso namin ang aming nakasanayan. Hello? Hulaan mo kung sino to. Hi, Jamie. Ang daya, bilis mo namang manghula. Kilala ko na yung boses mo. Walang pinagbago ng mga bata pa lang tayo. Boses mo lang yung nagbago. Ang lalim na bigla ng boses mo Dati ang tinis talo pa yung pusa. Siyempre, binata na ako. Malaki at malalim na ang boses ko, no? Mabuti na lang talaga meron pa ring telepono ngayon. Para akong bumalik sa pagkabata ko. Mabuti ka mo at libre na tong telepono dahil sa internet na pinakabit ko. Hindi ko nga nagagamit Ngayon pa lang, dahil sa'yo. Uy, parang gusto ko ng scramble. Oh, wala ko ba ayaw mo na ng scramble? Ay, ewan ko ba? Parang bigla akong natatakam sa pink na scramble na maraming gatas sa ibabaw. Tapos maswerte pa kung mayroong maliliit na marshmallow na kasama, no? Ay, nako, perfect talaga yun. Sige, sa susunod na magkikita tayo, hahanapan kita ng scramble. Promise mo yan Oo naman, akong bahala. Baka hindi mo to pa rin. Sa pagkakatanda ko, lahat ng pinangako ko sa'yo, tinupad ko ngayon. Nagbagyo tayo, kumain ng pinikpikan, lengua de gato, baterol, ubi jam. Tapos nagpahamog pa tayo. Oh, binilan din kita ng bonnet at t-shirt, di ba? Except yung sunflower. Soon. Abang ka lang kasi. Kasabay na yan ng scramble na pink. Hindi kita nakikita pero ramdam ko bigla ka nalungkot, no? Ayos ka lang? Dave, minsan ba naisip mong takasan na yung buhay mo ngayon? Paano takasan? Yung mawawala ka na lang bigla na parang bula. Kasi nakakapagod na Parang naisip ko na sana naiwan na lang ako sa nakaraan. Nung inosenteng bata pa lang ako, kausap kita sa telepono nun. Kapagpatawad pa ako nun Bigla akong na-miss yung mga drawing ko na sunflower sa kwarto ko. Alam mo yun, bigla akong na-miss yung mga panahon na kasama ko pa si Mama. Nung mahal pa niya ako. Nung hindi niya pa ako inaabandona. Tatakas tayo. Pupunta ulit tayo ng Baguio. Gusto mo this weekend? Pansamantalang takas lang naman ang Baguio Babalik pa rin naman ako sa realidad pagkatapos nun. Ano pa ba yung takas na gusto mong mangyari? Gusto ko yung... Jamie! Gerald! Kanina pa ako tumatawag sa'yo, di ka sumasagot. Naiwan ko sa kwarto yung cellphone ko Sino ba yung kausap mo sa telepono? Ha? May lalaki ka, ha? Wala! Sinungaling! Jamie! Jamie! Bitawan mo ako! Jamie, ano nangyayari dyan? Ayos ka lang ba? Nasasaktan ako! Sasaktan ka talaga sa panloloko mo sa akin? Ha? Huwag mo na akong saktan, Gerald! Sorry na! Sorry na! Sorry! Jamie! 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 Dave! Dave! Tulungan mo ako! Hello? Hello? Sino to? Ikaw ba ang lalaki ni Jamie, ha? 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 Hindi po. Huwag ka nang tatawag ulit dito, ha? Subukan mo lang. Makakatingin ka rin sa akin. Naintindihan mo? Hello? Hello? Hello, Jamie? Jamie! Sa huling sinabi ni Gerald ay bigla kong naalala ang huling linya ng papa ni Jamie noong nahuli niyang magkausap kami ng anak niya. Parehas na parehas. Tama nga si Jamie, hindi man sinasadya pero napipili nating maging karelasyon ng isang taong
sumasalim or mayroong unresolved issue natin sa mga magulang natin. Kaya niya pinili si Gerald dahil sinasalamin ito ang tatay ni Jamie. Masakit mang tanggapin pero doon nasanay si Jamie, Papa Dudut. Mangiyak-ngiyak ako noon na humahanap ng paraan para maisalba si Jamie. Tumawag na ako sa mga pulis para isumbong ang pambubugbog ni Gerald kay Jamie. Natagalan bago namin natuntun ang bahay ni Jamie. At noong napuntahan na namin, nakita na lang po namin si Jamie na nakahiga sa sahig at walang malay. Ngunit wala si Gerald ng mga panahong yon. Agad naming inasikaso si Jamie at dinala sa ospital. Papadudot, laking pasalamat ko sa Diyos at hindi naman napuruhan ang kaibigan ko, ang babaeng pinakamamahal ko. Maliban sa ilang sugat at pasa, ay nasa maayos na kalagayan naman si Jamie. Kinailangan niya ng pahinga sa katawan at higit sa lahat ay pahinga ng puso at isipan. Mula noon ay hindi na ako umalis sa tabi ni Jamie, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para matunton ang tinataguan ni Gerald. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak, kaibigan at mga kinakaukulan. At makalipas nga ang ilang linggong paghahanap sa kanya, ng mga otoridad ay nahuli din ang walang hiyang tao na yon. At pagkatapos ng ilang hearing ay tuluyan na siyang nakulong. Napakatindi ng kaso laban sa kanya. Tulad ko ay naglakas din ng loob si Jamie na lumaban at kahit papaano ay masasabing nagtagumpay para mabunot ang isang malalim na tinik sa dibdib ko. At higit sa lahat ay nagdulot ito ng katahimikan ng kalooban ni Jamie. Papadudot ngayon ay madalas kaming magkasama ni Jamie. Wala pa kami sa formal na relasyon dahil sa palagay namin ay hindi pa ito ang tamang panahon. Pero ang mahalaga ay abot kamay ko na siya at masasabi kong siya ay nasa taong kaya siyang alagaan, protektahan at mahalin ng buong katapatan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay may napulot ang inyong mga tagapakinig at ang inyong mga listeners, especially po sa mga nasa Robinsons Novaliches. Kahit medyo masalimuot at madilim ang mga pangyayari ay natagpuan pa rin namin ang liwanag. Natagpuan namin magkasama ng una at huling pag-ibig ko na si Jamie. Ang inyong kapuso at kabarangay, Dave. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.